Maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o ang Magnificat. Ipinahahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nilingap at kinahabagan ng Diyos si Maria. Gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin, ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating pansariling Magnificat sa Ama, na patutuo natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay sa ikapitong Misa de Gallo. Sisindihan natin ngayon ang mga kandila ng Adbyento. Sa pagsisindi ng mga kandilang ito, tayo ay nanyahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob, upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magningning nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Ngayon ay tatawagin na natin ang magsisindi ng mga kandila, Mr. and Mrs. Geraldine Estrella and family, Mr. and Mrs. Shelley Eris and family, Mr. and Mrs. Ami Acosta and family, at
Miss Sheila Marie and Mark Nathaniel Patriarca. Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirib na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo ng magkatawang tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay naghatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo po mga kandilang ito ng Adbyento, pati na rin ang mga pamilyang nagsindi nito. Naway may ibahagi namin sa ibang liwanag at pag-asa na hatid ni Kristo sa mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At para maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo, tumahimik tayo sandali at pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lumay
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong pinupuri ko kayo, Poong, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling
ay sa lungkot nasadla. Diyos ko, huwag itas, pinupuri kita kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong magligtas, pinupuri kita mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maiyahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos ko, pagligtas, pinupuri kita Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po lahat. Arit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niyang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya mga palalo ang isipan, ibinagsak niya mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, itong mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Naranasan niyo na po bang sa sobrang galak at tuwa, kayo'y napaawit, kayo'y napakanta? Oo nga. May nakita na po akong ganyan. Maraming beses na, parang tuwang-tuwa. Kaya mga kabataan ngayon, pag nakita kang kumakanta na tuwang-tuwa, ang kanilang sinasabi ay, happy yarn, happy. Happy yarn. Happy talaga pag ganyan ang buhay na may naranasan kang magagandang mga bagay. Katulad nitong ating Ebanghelyo ngayon sa pang-7 ating simbang gabi o Misa de Aguinaldo o Misa de Gallio. Ito ang Magnificat ni Maria. Ito po ang kanyang awit dahil sa pagpupugay niya sa Diyos. Mga ginagawang magagandang bagay ng Diyos sa sangkatauhan at para din sa Kanya. Kaya ang awit ni Maria ay tinatawag pong Magnificat dahil ito'y magnifying the Lord. Ibig sabihin, pagpupugay, pagpupuri, kasi siya ay blessed. At tayong lahat din naman ay mga blessed. Tayo'y pinagpala. Kaya po, pwede po bang batiin ninyo ang inyong katabi sa kanan? Pakisabi po ng, blessed ka ni Lord. Sa kaliwa din, ikaw rin, blessed. Blessed tayong lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Yan, tayo'y pinagpala. Kaya mga kapatid, sa itong ating simbang gabi ay Aguinaldo, Misa de Gallio, ay pagpupugay sa Diyos. Kaya ito'y papasalamat sa kanya mga biyayang ating natanggap. At mula pa ng noong una, yung December 16 hanggang katapusan, sana ay sino po ba na sa inyo ang nakakompleto? Malapit nang makompleto kasi ilang tulog na lang. No, Pasko na. Siyam na simbang gabi, siyam na Misa de Gallio. Itong makikita natin, parang sa simula, December 16, 17, sobrang dami. Kalagitnaan, parang kumukunti-kunti. Bumabalik na naman yung ganun kadami pag di ba 18, 19 bukas o di ba last na simbang gabi. Kasi nga siguro nahirapang gumising sa umaga. Din naman 'yan. Minsan lang mangyayari sa isang taon. No? At saka itong ating nobinaryo sa aantay ng pagsilang ng Panginoong Hesus. Yun yung pagdiriwang ng kanyang kagandang loob, yung pasasalamat, at paghingi din ng mga biyayang ating kinakailangan sa darating na mga panahon. Ito ding siyam na simbang gabi ay equivalent din yan sa siyam na buwan. Ang pagdadalang tao ng ating mahal na inang si Maria. Kasi siyam na buwan magbubuntis ang isang babae.
Kaya kung ang ating simbang gabi ay katumbas ng 9 na buwan, kung hindi kayo nakakompleto ng 9 na simbang gabi o 9 na misa de Gallio, ang mangyayari po ay premature ang bata. Kaya baka yung mga hiningi nyo sa Panginoon ay premature, hindi na kompleto. Nasa incubator ang inyong ang inyong mga hinihiling, hindi na naging kumpleto yung ating mga hiningi. Pero alam po natin na ang Diyos ay mahabagin. Katulad nitong pagpupugay ng ating mahal na inang si Maria, ito po ay sinabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Ito nga po yung pagtanaw niya sa kagandang loob ng Diyos. Ngunit, ito rin ay may kababaang loob sa kanyang sarili. Kasi nga, ang Diyos ay makapangyarihan at kailangan ng tanggapin ang Diyos sa pusong handang tumanggap ng kanyang mga biyaya. Kaya siguro, ang ating mga hinihiling na mga biyayang ating kinakailangan, kailangan din ng kababaang loob. No? Yung pagpupugay sa Diyos, pagpupuri sa Kanya, at pagkakilala sa Kanya bilang ating Diyos. At sasabihin din natin, katulad ni Maria, banal ang pangalan ng Diyos. Ngunit meron din itong warning, no? Itong Kanyang Magnificat, yung Kanyang awit. Sinabi niya, ang mga taong mataas ang pananaw ng kanilang sarili ay ibababa. Yung mga proud people, ika nga, yung mapagmataas. At ipapangalat niya ang mga palalong isipan, ibabagsak mga hari mula sa kanilang trono at itaas ang nasa abang kalagayan. Ano po ba kasing problema ng tao? Yung pride. Yung fried chicken. Sabi ng isang theologian na si Bishop Barron, hindi po ang matinding kasalanan ng tao yung capital sin. Kasi may 7 capital sins. Ito po yung kasama nitong last. Hindi po yun. Ang pinakauna ay pride. Kasi nga, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang ating pinakaunang magulang, gusto nilang maging Diyos. Kaya yun, ang pinakaunang kasalanan. Yung pride. Tayo'y nagmamataas. Kaya yan, ang nagmamataas sa sarili, hindi yan nagsisimba. Hindi yan nagdadasal. Hindi yan tumutulong sa kapwa. Sa English pa, ang tinatawag niyan, self-sufficient. Ibang, ako'y magaling, humanap ng paraan upang masolusyonan ang mga problema ng buhay. O di ba, wala ka namang problema sa pera kasi, siyempre, may mga kayamanan. Merong kapangyarihan. Merong yung popularidad, yung tinatawag na prestige. Itong tatlo, ito yung doon nakabase ang kasalanan ng tao na siya nagmamayabang sa kanyang sarili. Pero alam po natin, hindi po to makapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Kasi may mga mayayaman, hindi naman sila masaya sa buhay. Tuwing Pasko, hindi nga nagbibigay. Kaya mga nagkakaroling, kinakantahan lang, thank you, kuripot ninyo, thank you. Meron namang mas pwedeng maibigay ng malaki-laki. Kakuripot kasi, ayan, hindi napapasaya ang iba, lalo na itong Kapaskuhan. Yan, alam po natin, hindi mo naman madadala sa hukay, yung kayamanan. Kasi nga po, isinilang tayo dito sa mundo, empty hands. Uuwi din tayo, harapin natin ang Diyos, empty hands.
Itong kayamanan natin, dito lang yan sa mundo. Pansamantala. Kaya kung tayo binigyan ng biyaya ng Diyos, handa din po tayong magbahagi. We become a blessing to others. Kaya, ang mga bagay sa mundo ay bigay ng Diyos at handa rin tayong maging mapagbigay. Yan po yung diwa ng Pasko. Binigay ng sarili ng kanyang buhay ang ating Panginoong Hesus. Siya ay naging tao katulad natin dahil ang kanyang generosity as God. Kaya ito yung pinasasalamatan ni Maria sa kanyang Magnificat. Yung generosity, yung kagandang loob, yung pusong mapagbigay ang Diyos sa sangkatauhan, mga biyayang kinakailangan ng sangkatauhan. Pati ang kanyang anak, ibinigay para sa ating kaligtasan. Kaya itong Magnificat niya ay napakalalim, no, nung ibig sabihin nito. At maging awit din sana ito ng ating buhay. At tayo magpapakumbaba lagi. Magpapakumbaba sa harap ng Diyos, magsisimba tayo. Hindi lang natin kumplituhin itong simbang gabi dahil tayo'y nagdiriwang nitong Kapaskuhan. Kung hindi po sa buong buhay natin, lalo na paglinggo, isang araw lang yung hiningi niya sa atin, yung linggo na tayo'y magsisimba at magdadasal kasama ang komunidad. Hindi pa natin magawa kasi dami-daming pinagkaabalahan, no? Yung kung saan-saan napupunta. Ay may sale ngayon. Doon na napunta sa mall. Nakalimutan ng magsimba. Si Kumari nandyan, nagmamaritesan, nakalimutang magsimba. O di ba, sa halip na pumuntang Bible sharing sa BEC, ay andun, nakikipag-birthday. Yung lahat mga bagay po sa mundo ay may panahon. Pero may panahon para sa Diyos. Kaya nga po, ito yung kababaang loob na kinakailangan ng tao. At kung may kababaang loob din, yung yung ika nga, handa tayong magbigay ng kung ano man ang maibigay sa ating kapwa. Lalo na itong Kapaskuhan. Kaya sabi ko kanina, the Lord blesses us, pinagpala tayo ng Diyos upang maging blessing din tayo sa iba. Lalo na sa mga nangangailangan, no? Kung ano man ang maitulong natin. Yan din ang sinasabi ng banal na kasulatan, siksik, liglig, at mag-uumapaw ang ating puso't, isipan, at pati na rin ng ating bulsa o kaya pangailangan kung tayo po ay generous. At kung kayo po ay hihinga ng pamasko ng inyong mga inaanak, may kausap ako si ate kanina. Hinihinga na ba siya ng kanyang mga inaanak? Kasi nga po, yung iba nagtatago. At yung iba may mga dahilan. Mga inaanak, wala pa kong oras, pumuntang mall para bumili ng regalo para sa'yo. Yung mga kabataan ngayon, wise. Sabihin nila, Ninong, may GCash naman eh. Padala na lang sa GCash, hindi na kailangan pumuntang mall. Ayun, walang lusot. Kaya sabi, pahamak itong GCash. Talaga, kailangan mo magbigay. Magbigay ka naman kontra sa kalooban. Wala ding biyaya. Ang ibig sabihin lang, katulad ni Maria, tayo po ganyan. Tayo bless ni Lord at maging blessing din tayo sa ating kapwa. Amen. Kaya magsitayo na po tayong lahat at ating dasalin ang ating panalangin ng bayan. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, siyang humuhubog sa atin mula sa alak-alabo upang tayo kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ang ating isasagot sa bawat panalangin, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan.
para sa simbahan. Iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Iniling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon at manunubos. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya at pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanalabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, ang lahat ng kaparian at ang iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na naimlay, numaasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, lahat mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, tawagin natin ang ating mahabagin at mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hiniling namin, Panginoon, na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan at siya rin nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunitang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po muna para sa ilang pasasalamat at mga paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentator, at sa ating Social Communication Ministry para sa ating FB Live ngayon. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Muli po nating pasalamatan ang ating mga family sponsors na sina Connie Samuranos and family, Mr. and Mrs. Angelito Avellaneda family, Mr. and Mrs. Celestino Guerrero and family, at si Dr. Maricar Cordero and family. At para naman sa mga nagsindi po ng ating Advent Candle, na sina Mr. and Mrs. Geraldine Estrella and family, Mr. and Mrs. Shelly Eres and family, Mr. and Mrs. Ami Acosta and family, at si Miss Sheila Marie and Mark Nathaniel, Patriarka. Paanyaya po, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay magkakaroon ng fundraising para sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan para tayo po ay maging isang Kwasay Parish. Kaugnay po nito, kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso sa pamagitan na maging family sponsors at family Advent Candle sponsors sa ating mga misa at simbang gabi. Anumang tulong na inyong maibibigay ay isang malaking biyaya at ambag sa patuloy na paglago ng ating simbahan at komunidad. Sa mga nais pong maging family sponsors, ay lumapit lamang po sa ating mga chapel leaders. Paalala din po ng ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan.
Ito po ang mga schedule ng ating Pax Tecum. Para sa Cluster Love, December 26, 2025, sisimulan sa ganap na 8 ng umaga. Sa Cluster Hope, December 27, 2025, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At sa Cluster Faith, December 29, 2025, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko ng Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kay tingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatag ginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay pusposinawan niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.